Hello everyone! Maraming salamat sa muling pagbisita sa aking channel, Panlasang Bicolano po. Kung bago ka lang sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, makiusap mo na ako. Pa-click ng subscribe, hit the bell para naman ma-notify ka sa mga susunod nating recipe. So ito na, simulan na natin. Ayan, nagpa-eat na ako ng kawali at nakaprepare na yung karne na aking gagamitin. So pork kasim yan para mas mabilis lumambot. Yan, may kaunting taba. Pinili ko yung magandang parte ng taba. So, hiniwa ko siya ng ganyang kaliliit. Yan, nilagyan ko na asin, paminta, at ito ay ating isasangkot siya munang mabuti. So, hintayin natin na matostado ng bahagya. Yung tipong lumalabas na yung kanyang mantika. Pero hindi yung sobrang tostado ha. Yung katamtama lang. Yung sa tingin natin na lumalabas na yung mantika niya ay okay na ito. So, ayan, pagpatuloy lang natin, no, hanggang sa makuha natin yung tamang texture. Mas masarap kasi sa karne pag ganito ang ginagawa. Parang sinasangag muna. Ayan, unti-unti na siya nagkukulay brown. Okay, so ito okay na to. Ayan, so igilid ko muna at tayo magigisa ng bawang. So, marami-raming bawang ang ginamit ko. Ayan, sunod ko na yung sibuyas. Lutuin ko lang ng bahagya itong sibuyas, guys. Ayan, dahil nga pala dinuguan ang aking ilulutuin. So, ayan, maglalagay ako ng dahon ng laurel. Importante yung aroma ng dahon ng laurel dahil dinuguan ito. Para hindi natin para yung lasa, alam nyo naman pag dinuguan, diba? So, marami tayong hindi inaasahan na pwedeng mabago. So, ayan guys, nakalimutan ko yung luya. So, ayan, nagpit-pit muna ako ng luya dahil lalagyan natin ng luya. Yung mga hindi gumagamit ng luya, pasensya na. So, ako talaga maglalagay ko ng luya sa aking nilutong dinuguan. Pinino ko lang para makain ay okay lang. Ayan. So, syempre, para masarap. Naglagay na rin ako ng kaunting patis. Dahil medyo patustado na nga yung ating karne, no? Lumabas na yung sarili niyang mantika. Kaya okay na to. Ilalagay ko na yung dugo. So yung dugo guys, nabuubo. Dinurog ko siya ng aking kamay. Then ayan, sinala ko na lang. Hindi ko na pinakita sa inyo. Pasintabi po sa mga hindi kumakain ng dinuguan ha. Kung kayo po ay hindi kaaya-aya sa inyong paniniwala ito, pasensya na pa. Skip na lang po. Maraming salamat. Para lang po ito sa mga kumakain ng dinuguan. So, ayan. So, after ko nilagay yung dugo, pinagpapatuloy ko lang po yung paghalo para hindi makurta yung dugo, no? Yung makurta yung mamuumuo yung dugo. Ayoko nang buo-buo yung dugo. Gusto ko yung luto talaga na medyo malapot-lapot. Kaya, habang kumukulo at hindi pa luto yung dugo, continuous ang paghalo ko nito. Ayan guys, hayaan ko lang siyang kumulo hanggang sa medyo lumapot na yung sabaw niya. Sa amin sa Bicol nito ay gumagamit kami ng gata pag nagluluto ng dinuguan. So ito ay dinuguang Tagalog ang naman ang aking ginawa. Ayan, after ng mahaba-habang kuluan, no? So ayan, medyo lumalapot na. Pero dahil nga dinuguan ito, gusto ko yung lutong-luto talaga. Minsan kasi pag nakakarinig tayo ng mga sinasabi ng ibang hindi nakain ito, may time na pumapasok din sa utak natin yung mga hindi kaya-aya, no? Kaya, pero pag nag-crave tayo, obligado pa rin tayo magluto. Katulad nga nito, mas okay na ikaw magluto kaysa kakain ka na yun binili sa labas na hindi mo alam kung paano niluto. At least malinis, 'di ba? Alam mo ikaw yung nagluto. So, ayan na nga guys. Actually, luto na to. Kaya,
parang iniin ko na lang at titimplan ko ng suka pambalanse ng lasa at ito rin yung magpapasarap sa dinuguan, yung suka. Timplahin nyo na lang, tikman nyo kung gusto nyo na yung tamang asim ng dinuguan. Depende sa timpla nyo ha. So ako talaga naglalagay ng suka, medyo marami-raming suka kasi yun ang gusto kong lasa. May kaunting asim yung dinuguan. At ito na nga guys, ang ganda na ng kulay. At naglagay na rin ako ng siling green, pandagdag aroma. Alam nyo naman, ang sarap ng lasa pag may sili. At ang ganda rin ng amoy ng ating niluluto. So nag-add ako ng MSG. Kaunti lang yun. Naglalagay talaga ako ng bechin para sa aking niluluto. Okay, mag-add pa rin ako ng kaunting suka. Medyo kulang pa yung asim para sa aking niluluto. Ayan, so hayaan lang nating kumulo pa. Mas masarap yung talagang lutong-luto yung dugo. Actually, luto na yan. Gusto ko lang talaga yung lutong-luto. Ganun talaga pag tayo kakain, gusto natin. At sinisiguro natin na magugustuhan natin ang ating niluluto. Ayan, maglagay tayo ng isang kutsarang asukal, pambalansi ng lasa uli. Ayan, suka at asukal. Pero isang kutsara lang, ayoko ng matamis na dinuguan. Yung pambalansi lang ng lasa. Diba? Kahit luto na yung aking dinuguan, hininaan ko lang yung apoy. Gusto ko pang makitang kumukulo pa rin dyan. Ayan. At ito na. Okay na yung lasa. Saktong-sakto na. Ang sarap guys. Saktong-saktong ipatong sa mainit na kanin. Mapaparami na naman ang kain. Ayan. Sa susunod, magluluto naman ako nito ng dinuguang Bicol. Ipapakita ko sa inyo. Takpan ko lang saglit ha. Yan, tinakpan ko ng bahagya kasi baka may mahulog na kung ano-ano dyan pag wala ako sa harap. At ayan, halo natin muli. Pero ito, putulin ko yung siling green para maglasa yung siling pangsigang. May kasama ko nito, talagang ninangata niya yung siling green pagka sa dinuguan. Ayan, actually guys, luto na to. Ayan, sana nagustuhan nyo yung ating recipe sa ngayon, ang ating pork dinuguan. So, ano to, laman, hindi laman loob. Sa mga mahilig sa laman loob, oo, masarap yun at malasa. Pero dahil nga may mga batang, pagdating sa anak ko, hindi nakain ng dinuguan na laman loob yung sahog. So, kaya ito, pork kasim ang ginamit ko. O, diba? Okay na to. Luto na. Ayan. So, saktong-sakto, pain-in na yung kanin. Pagka ganito yung kainan, yan, sabay-sabay na naluluto yung ating ulam at kanin, ay sos. Mainit ang pagkain. Ang sarap sa sikmura. So guys, maraming salamat sa panonood. Panlasang Bicolano po muli. Sana nagustuhan nyo yung ating recipe. So ayan na. Kita nyo naman. Lutong-luto na. Diba? Hindi siya yung masabaw at hindi rin siya yung tuyo. Okay. So thank you. Maraming salamat po. Sana sa susunod kong upload na dyan po kayo muli. Thank you very much. Hanggang sa muli. Panlasang Bicolano. Bye!